Sabi nila ang buhay daw puno ng sorpresa. May mga sorpresa na ikatutuwa natin ng sobra at mayroon din na nagdudulot sa atin ng labis na lungkot. May mga taong darating at mayroon ding aalis. Pero bawat tao na nagiging parte ng buhay natin ay may dalang mga aral. Minsan, hindi natin na-appreciate ang mga dumarating at madalas ay makikita lang natin ang kahalagahan ng mga ito kapag nawala na nga sila sa atin. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin sa umpisa. Kalamay kayo dyan! Kalamay dyan! Murang-mura lang mga sukit, hindi tinipid ng timpla. Sobrang sarap, tiyak makakalimutan niyo ang pangalan niyo. Maging pangalan ng mga ex niyong manloloko. Malawak ang ngiti at magiliw na sigaw ng babae habang naglalako ng mga paninda nitong kalamay. Siya nga pala, si Honey Valencia, 25 years old at hindi na nakatuntong sa college. 4th year high school kasi siya nang pumanaw dahil sa car accident ang mga magulang niya. Kaya pagkatapos noon ay siya na ang umako ng responsibilidad para matustusan ang pangangailangan nila ng dalawa pa niyang nakababatang kapatid. Sa totoo lang, hindi madali, lalo na't kung ano-anong trabaho ang sideline na pinasok niya. Kailangan niyang pasukin yun para mabuhay. Pero iniisip niya na wala namang madali sa buhay, kaya kinakaya niya at masaya siya na kahit papaano ay nakakaraos pa rin sila. Miss, bigyan mo nga ako ng 5 kalamay. Saad ng guard. Sa nadaanan niyang eskwela kaya malawak siyang ngumiti at agad huminto sa paglalakad. Ay naku bossing pogi, perfect ka dyan. Parisan mo rin ng soft drinks at solve ng merienda mo. Pambobola pa niya bago pinagbentahan ang guard. Nang maibigay ang kalamay at matanggap ang bayad ay akmang aalis na nga siya ulit. Pero agad na natigilan ng biglang may isang cute na batang lalaki ang biglang kumapit sa kamay niya. Mommy! Usal ng bata kaya bigla siyang naubo. Ha? Mommy? Sino ako? Nalilito na tanong niya. Umiling-iling naman ang babae pero tumango naman ang cute na bata. Hala beshi wap, NBSB ako never been kissed, never been touched. Kaya paano ko magkakaanak? Kakalurky ang bagets na to. Ani ni Honey pero nanatiling nakatitig sa kanya ang cute na bata. Blue anak? Wika naman ang boses ng isang lalaki. Kaya agad na napalingon si Honey at napakurap-kurap nang makita ang napakagwapong lalaki. Ay lang, pogi ng daddy. Kung ganito lang din payag na ako maging mommy. Maharot pa ng bulong niya sa sarili tapos mahina pang napahagik-gik. Sino ka? Bakit hawak mo ang anak ko? Saan mo siya dadalhin? Kidnapper ka no? Bintang sa kanya ng gwapong lalaki, kaya literal siyang napanganga. La, Roger yan. FYI, hindi ko hawak ang kamay niya. Siyang may hawak sa kamay ko. Tinatawag pa nga niya akong mommy. Agad ang depensa ni Honey. Mabilis namang hinila ng lalaki ang bata at tinignan pa siya nito nang masama na parang hindi naniniwala sa kanya. At saka may kidnapper ba na ganito kaganda? Dagdag pa ni Honey. Mommy! Banggit ulit ng bata at kumunot ang noon ni Honey nang makita ang gulat na rumehistro sa mukha ng lalaki. Blue anak? Nagsalita ka? Tila hindi makapaniwalang tanong nito, kaya napangiwi si Honey. Ano namang nakakagulat dun? Malamang may bibigang bata. Bulong pa niya sa sarili pero tinignan lang ulit siya ng masama ng lalaki. Hindi ikaw ang kausap ko. Singhal pa sa kanya nito. Di wow, babush na nga. At maglalako pa ako ng kalamay. Sagot na lamang niya takmang tatalikod na nga sana pero muling tumakbo palapit sa kanya ang bata at yumakap sa binti niya. Mommy, no! Don't leave me, please! Wika ng bata sabay naman silang napasinghap ng lalaki dahil doon.
Ay, baby boy, ano kasi? Hindi ako ang mommy mo, baka kamukha ko lang. Alam mo na, medyo generic kasi ang beauty ko pero hindi talaga akong mommy mo. Promise, Bex man. Maputulan man ng pakpak si Batman. Kinakabahan na saad ni Honey. Bluana, come here. Seryosong wika naman ng lalaki bago muling marahang hinila palapit sa kanya ang bata. Pero ang tingin ay nanatili kay Honey. Mang Mando, pakisama ng sasakyan ng bata. Wika pa nito bago ibinigay ang bata sa tila guard o driver na kasama nito. Sige po, mauna na rin po ko. Usal pa niya. Pero bago pa siya makaalis, ay ang lalaki naman ang humawak sa braso niya para mapigilan siya nito. Hala, ano naman? Hindi po ako kidnapper, masyado ako maganda para sa ganung sideline, no? Dukha lang ako pero hindi ko kayang gawin yun. Agad na wika naman ni Honey. I'm sorry pero ano nga ulit ang pangalan mo? Seryosong tanong ng lalaki sa kanya. Honey po. Honey Valencia po. Bakit po ba? Naglalako lang naman po ko ng kalamay eh. Anya, nakita niya na may inilabas na calling card ng lalaki tapos inabot ito sa kanya. Nag-aalangan man, tinanggap pa rin niya yon at tinignan. I'm Gray Ignacio, owner ng Ignacio Realty. I'm just wondering kung interesado kang magtrabaho sa akin. Wika ng lalaki. Sorry po pero not interested. Sige na babush, kailangan ng gumora ng beauty ko. Sagot ni Honey at mabilis na tumalikod. Teka lang sandali, pakinggan mo muna ako. Pagpigil ng lalaki. May selective mutism ang anak ko. May sakit siya. Nahihirapang makapagsalita. And this is actually the first time na nagsalita ulit siya after more than a year. I'm just thinking na baka ikaw na ang makatutulong sa kanya na magsalita ulit. Dagdag pa ng lalaki, bahagyang nakaramdam ng awa si Honey sa bata dahil sa narinig. At nasagot din ito ang tanong niya kanina kung bakit tila nagulat ang lalaki nang marinig magsalita. Ang bata, Sir, pasensya na po Sorry po sa kalagayan ng anak niyo. Nakakalungkot kasi napakabata pa niya para pagdaanan po ang ganun. Maniwala po kayo. Sincere po ako pero sir, kasi po may sariling drama din po ko sa buhay eh. Yung pamilya ko po. Kaya kung wala na po kayong sasabihin, mauna na po ako kasi kailangan kong mapaubos itong mga paninda ko. Mahabang sagot niya. 30,000 a month. Agad na wika ng lalaki, kaya bigla siyang naubo. Ano? 30,000 po? Hindi makapaniwalang tanong niya. Maliit ba masyado? 50,000. With complete benefits at performance bonus. Sagot ng lalaki. 50,000? Nanlaki naman ang mga mata na tanong niya. Teka lang naman po sir, ang laki naman po ata masyado nun. Hindi niyo pa naman talaga ako kakilali. Hindi po kaya kayo sindikato sa ating dalawa? Hindi naman po kayo scammer, di ba? Hindi rin po kayo kidnapper. Naku, ngayon pa lang po sinasabi ko na wala po kayong mapapala sa akin kasi wala akong pera. Ganda lang po ang meron ako. At mas lalong, hindi na healthy ang mga lamang loob ko kasi mahilig ako sa taba ng baboy. Dagdag pa ni Honey, kaya napangiwi ang lalaki. You can search my name and my company's name on the internet kung gusto mo. Saad ng lalaki. Binigyan ni Honey ng nanunukat na tingin si Gray bago niya inilabas ang cellphone para nga i-search ito. Aminado kasi siya na natutokso siya sa malaking sahod. Di hamak na triple ang laki kumpara sa kakarampot na kinikita niya sa mga sidelines niya. Muli siyang napasinghap nang makita na legit ang kumpanya nito at ang dami pang nagugwapuhang picture sa internet ng lalaki. Anong trabaho po ba? Mababa ang boses. Natanong na lamang ni Honey. Pretend. Mommy ng anak ko. Sagot ng lalaki kaya mahina siyang napasinghap. Nanatili namang nakatitig sa kanya ang lalaki. Na tila ba hinihintay ang magiging tugon niya. Look,
I don't want to do this. Kasi ikaw na rin mismo ang nagsabi na hindi pa naman talaga kita kilala. Pero desperado na ako na matulungan ang anak ko at bumalik siya sa normal na buhay. I badly want to hear his voice. At base sa nakita ko, magsalita siya dahil sa'yo. Hindi ko alam kung bakit at paano nangyari yon, so please, pag-isipan mo mabuti itong offer ko. Kung naliliitan ka pa sa sahod, pwede ko pang dagdagan. Nasa iyo na ang calling card ko. Pwede mo akong tawagan kapag nakapagdesisyon ka na. Sad pa ng lalaki. Nang hindi siya sumagot na palunok na nga lamang ng laway si Honey at pinanood itong tumalikod at naglakad paalis. Ilang araw na pinag-isipan ni Honey kung papayag siya sa offer na trabaho sa kanya. Sa totoo lang ayaw sana niya kasi ay naaawa siya sa kalagayan ng batang si Blue at ayaw niyang paasahin at lokohin pa ito. Ang kaso, masyadong malaki ang offer na sahod at dala ng labis sa pangangailangan na pagpasyahan niya na pumayag at isipin na yaya ng batang trabahong papasukan niya. Grabe, ang laki ng bahay. Namamanghang bulong pa ni Honey sa sarili habang nakaupo sa sofa ng malaking bahay kung saan niya hinintay si Gray. Natawagan naman na niya ang lalaki bago siya nagpunta rito at nagbibihis lang daw ito sa taas saglit. I'm glad you came. Nakangiting sad ng lalaki maya-maya pa. Napababa sa hagdan. Napakagat ng iba pang labi si Honey nang makita ang hotness ng lalaki na basa pa nga ang buhok tapos ay fit pa sa magandang hulma ng katawan nito ang suot na white t-shirt. Sadyang nakakaakit at nakapanghihina ng tuhod. Ay, good morning po sir. Pati naman niya tagad ngang napatayo. Have a seat, Hon. Napapangiti na nga na saad ng lalaki kaya bigla siyang naubo. Han? Gulat at nalilitong tanong pa ni Honey. Yes, pangalan mo yun hindi ba? Honey Valencia. Masyadong mahaba ang Honey so might as well Hon na lang. Napapangiti at tila nangaakit. Napaliwanag nito. Naramdaman ni Honey na nag-init ang magkabilang pisngi niya kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin at peke pang tumawa. Susi sir, ang daming talent. Noong una judgeries, ngayon naman jokeries. Sagot pa ni Honey, alam naman niyang kahit papaano ay nagets ng lalaki ang gay lingo niya. Oo, marami kasi siyang kaibigang bay na bae at isa rin siyang babaeng bakla. Kaya madalas kusang lumalabas sa kanya ang ganung mga salita na gawa-gawa lang. You're funny. I like you. Nakangiting sad pa ng lalaki. Hala, may pa I like you pa kaagad si sir. May halong kilig na bulong pa niya sa sarili. I like you too po. Sagot niya tapos ay napahagik-gik pa. Mahina namang natawa ang lalaki dahil sa pagiging kalog ni Honey. Anyways, simple lang naman ang gusto kong gawin mo. Just treat him like your own child. Alagaan mo siya. Ihatid sundo sa school. May driver naman kayo. Sana matulungan mo siya sa abot ng makakaya mo. Maging komportable na makipag-usap at makisalamuha ulit sa mga tao. Kaya mo naman yon, hindi ba? Uy ka ng lalaki kaya nakangiti siyang tumango. Caring-caring ng powers ko po yan, sir. Ako atang nag-alaga ng dalawang nakababata kong kapatid. May halong pagmamalaki pa. Natugon niya. Good to hear that. Inihanda ko ng kontrata mo. Hindi ko inilagay dito kung gaano kakatagal na magtatrabaho sa akin. You're free to leave anytime you want. Kasi ayoko naman na masakal ka. Kung hindi ka masaya sa ginagawa mo pero syempre, kung sakaling magre-resign ka naman dapat sabihan mo ako beforehand. Stay in ka Monday to Friday, weekend off. Since hindi naman ako nagtatrabaho ng weekends at nasa bahay lang ako palagi. Nakalagay din dyan ang sahod, benefits and all. Pakicheck ng maayos bago mo pirmahan. Paliwanag ng lalaki na inabot sa kanya ang hawak ng mga papel. Nakangiti namang tinanggap ni Honey yun para basahin. Nang makita ang 50,000 na sahod at mga kasamang benefits, ay nagningning ang mga mata niya at pumirma na kaagad.
Nang maibalik na nga niya yun kay Gray, ay bahagya siyang napalingon. Sa may hagdan at nakitang nakasilip doon, ang cute na batang si Blue. Kaya malawak nang umiti si Honey at kumaway sa bata. Mukhang yun lang ang hinihintay ng batang si Blue. Kasi malawak din itong umiti at mabilis na tumakbo palapit at mahigpit pang yumakap sa kanya. Ay hala, ang sweet naman ng baby na yan. Nakangiting wika ni Honey at napatingin kay Gray na ngayon ay nakangiti lang sa kanila. Mommy, don't leave me na po ha. Bulong sa kanya ng bata at bahagyang nagulat si Honey doon. Nakita rin niya na bahagyang umawang ang bibig ni Gray, na halatang narinig din ang bulong ng bata at bakas sa mukha ng gwapong lalaki ang pagkamangha. Hindi na aalis si Mommy. Tanging naisagot na lamang ni Honey habang nakatitig pa rin sa gwapong mukha ni Gray. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang lumakas at bumilis ang tibok ng puso niya. Blue anak, why don't you let Mommy na mag-rest muna at ayusin ang mga gamit niya sa room? Nakangiting wika ni Gray sa anak. Tipid namang ngumiti ang bata bago tumango. Tapos sinamahan ng mag-ama si Honey papunta sa ikalawang palapag ng bahay kung saan nandoon ang mga silid. Habang naglalakad nga sila ay mahigpit ang hawak ng bata sa kamay ni Honey. Ito ang kwarto ni Blue. Ito naman ang kwarto ko. The rest, puro guest rooms na, ikaw nang bahalang mamili kung saan ka komportable. Wika pa ni Gray. Nang nasa taas na sila, dito na lang po siguro sa tabi ng room ni Blue para malapit at mapuntahan ko po siya kaagad kung may kailangan siya. Sagot ni Honey, bagay na nagpangiti kay Gray. Wala pa man kasi nakita na niya ang sincerity at concern ng babae sa anak niya. Nangakmang lalakad na nga sila, papasok sa nasabing silid ay marahang hinila ni Blue si Honey, kaya muli silang natigilan at napatingin sa bata na hindi nagsasalita, pero umiiling. Ha? Ano yan baby? Ayaw mong dito ako? Mahinahon na tanong ni Honey kaya tumango ang bata at itinuro ang pinto ng kwarto ng daddy nito. Hala siya. Gulat na wika ni Honey nang mapagtanto kung ano ang nais sabihin ng bata. Wait anak, you mean gusto mo nang sa room ni daddy si mommy? Paninigurado naman ni Gray na panguso naman ang bata bago tumango. Pero kasi baby, hindi nagawang ituloy ni Honey ang sasabihin. Of course baby, you're right. Dapat naman talaga magkasama sa isang room ang mommy at daddy, hindi ba? Agad na wika ni Gray. Nahalatang gusto ibigay ang lahat sa anak, maging maayos lamang ito. Malawak namang ngumiti ang bata tapos ay tumango sa kanila. Kaya ang ending, pumasok sila sa kwarto ni Gray at doon nila inayos ang mga gamit ni Honey. Dito na lang mga gamit mo, don't worry. Pwede naman na ako na lang magstay sa guest room na hindi alam ni Blue. Pasensya ka na. Ayoko lang kasi siyang bigyan ng kahit na anong sama ng loob. Lalo na stress ang unang sanhi kung bakit. Mas pinili daw niya na hindi magsalita, sabi ng doktor niya. Mahinang bulong at paliwanag ni Gray. Kaya tipid na lamang nang umiti si Honey bago tumango. Okay lang yun. Ano ka ba, naiintindihan ko naman bilang pamilya gagawin natin ang lahat para sa mga taong mahal natin. Tugo naman ni Honey. Yun ang unang araw ni Honey sa mansyon ng mga magamang Gray at Blue Ignacio. Wala siyang ibang ginawa kundi ang makipaglaro sa batang si Blue. At sa totoo lang, hindi siya nahirapan kasi mabait naman ang bata. May pagkamakulit ito pero para kay Honey ay nakakadagdag ito sa cuteness at sobrang bihira rin kung magsalita ang bata at siya lang ang kinakausap nito. Ganun pa man, desidido siya na magawa ang pangako kay Gray. Natutulungan niya si Blue na maging komportable nga na magsalita kahit sa harap pa ng ibang tao. Good morning, ready na ang breakfast. Masayang bati ni Honey isang umaga nang makita ang mag-ama na sabay bumaba ng hagdan. Buhat ni Gray ang bata at pareho silang nakabihis na. Si Gray ay para sa pagpasok sa opisina at si Blue naman
ay naka-uniform na pang-eskwela. Mabilis namang nagpababa ang bata sa ama nito. Tapos ay tumakbo palapit kay Honey tapos ay yumakap siya dito at humalik sa pisngi. Good morning po, Mommy! Sobrang hina na bulong ng bata. Good morning, Hon. Napapangiti na bati pa ni Gray. Biglang naubo si Honey sa narinig. Sa totoo lang ay ilang araw na niyang kasama ang mga ito sa iisang bubong pero hindi pa rin siya sanay na tinatawag siya ni Gray ng Hon. Kahit pa sinabi naman ng lalaki na pinaiksing pangalan lamang niya yun. Kain na. Maaga akong nagising at gumawa ng special suman para sa inyo. Nakangiting saad na lamang ni Honey at iginaya na paupo sa hapagang bata. Suman? What's this? Nalilito na tanong ni Gray. Hala, hindi mo alam ang suman? Heto suman, masarap yan. Tapos lalagyan ng konting asukal para may tamis. Promise, magugustuhan niyo yan. Perfect na partner yan sa kape. Nakangiting tugon niya. Pero kay Baby Blue, syempre gatas muna kasi. Bawal pa ang coffee sa'yo. Malambing na dagdag pa niya. Tapos ay nilagyan na niya ang plato ng bata. Sige na Baby Blue, try mo lang. Kung hindi mo gusto, gagawan na lang kita ng sandwich, okay? Wika pa ni Honey. Pwede bang sandwich na lang ang akin? Tanong ni Gray na nag-aalangang kainin ng suman. Ano ba naman yan? Subukan mo muna kasi. Gate naman ni Honey tapos ay sabay nilang pinanood. Ang batang si Blue na hinawakan ng kutsara tapos ay kumain ng suman. Malawak namang ngumiti ang bata nang matikman ito bago nag-thumbs up kay Honey. Masarap ba Baby Blue? Tanong pa niya at nakangiti namang tumango ang bata. Sabi sa'yo magugustuhan mo yan eh. Malawak ang ngiting dagdag pa niya bago umupo sa tabi nito. Peke namang umubo si Gray bago kumuha na rin ng isang pirasong suman na tinilagay sa plato nito. Sunod ay konting asukal at nag-aalangan man ay sinubukan pa rin niyang tikman yun. Muling napangiti si Honey nang matikman at makitang tumango si Gray na parang nagustuhan din yun. Masarap ba, Han? Napapangiti na tanong ni Honey na binigyan din ng ng salitang Han kaya biglang naubo si Gray. Mahina namang natawa si Honey kasi nakaganti na rin siya sa wakas sa panunukso sa kanya ng lalaki. Maging yung tatlong kasambahay sa bahay ay napahagigik habang kinilig sa kanila. Yes, it's not that bad, Han. Tugon naman ni Gray na ayaw magpatalo. Anong it's not that bad ka dyan? The best kaya akong gumawa ng mga kakanin. Aminin mo na lang kasi na masarap. Alam mo minsan gagawa naman ako ng kalamay para sa merienda. Sigurado akong magugustuhan niyo rin yun. May halong pagmamalaki na saad ni Honey. Fine. Masarap ang suman mo, Han. Okay na ba? Napapangiti na tugon ni Gray. Nakangiti namang tumango si Honey pero sa loob niya may konting kilig. At nang umagang yun ay sabay-sabay silang kumain ng agahan na magaan at may saya sa kanilang mga puso. Hindi ka makatulog? Tanong ni Honey kay Grace ang gabi nang makita niyang lalaki na tahimik na nakaupo sa balkonahe ng bahay. Ikaw pala, nagpapahangin lang, si Blue ba natutulog na? Sagot ng lalaki kaya napangiti na nga lamang siya. Tumango bago umupo sa tabi nito. Kakatutulog lang niya. Alam mo ba kanina? Very good siya sa school, nakakuha siya ng 5 stars sa teachers niya tapos pagka-uwi namin, habang nasa kwarto niya kami, ang dami niyang kwento, ang daldal niya talaga, no? Nakangiting kwento ni Honey kay Gray, at tipid namang umiti ang lalaki. Actually, madaldal naman talaga siya, dati, at yun ang isa sa mga bagay na namimiss ko sa kanya. Mababa ang boses na tugon ni Gray, at napabuntong hininga pa. 2 years old lang si Blue noon pero diretso na siyang magsalita. Alam mo ba kung ano ang una niyang binanggit? Daddy. At walang paglagyan ng tuwa ako noon. Alam mo sa totoo lang medyo nagsaselos nga ako sa atensyon na binibigay niya sa iyo ngayon eh. Dagdag pa nito, tapos ay mahinang natawa. Ay minalam ko na mali pero yun ang nararamdaman ko kasi binibigay ko naman sa kanyang lahat. Pero bakit pagdating sa akin hindi pa rin siya nagsasalita? Nanlulumo na saad nito, agad namang nakaramdam ng awa si Honey kay Gray dahil sa narinig. Sir Gray, sorry
Pero pwede ko bang itanong kung ano bang nangyari sa kanya? At kung bakit siya bigla na nga lamang tumigil sa pagsasalita? Tanong ni Honey. Pero kung masyadong personal, okay lang naman kung hindi mo sasagutin. Agad na bawi pa niya. No, it's fine. Ani ni Gray at huminga pa ng malalim bago nagpatuloy. 3 years old siya nang magsimula kaming mag-away ng mommy niya. Hindi na kami magkasundo halos lahat ng bagay. Kahit maliliit lang ay lumalaki at pinagtatalunan pa namin. Mas lumala pa yun nang malaman ko na niloloko niya ako, na may iba siya. Madalas kaming nagsisigawan kahit nasa harap ng bata. Tapos iniwan niya kami at sumama sa lalaki niya. Right after that, Blue shuts his world down. Bigla na lang siyang tumahimik. Hindi nagsalita pa ulit. Pagkukwento ng lalaki at nanatili namang tahimik sa Honey na nakikinig. Dinala ko siya sa iba't ibang espesyalista. Iba ang naging dulot sa kanya ng mga nasaksihan. Kumbaga naging defense mechanism daw niya yon. Sakit at disappointment ang dahilan. Akala ko nga nung una imposible ang ganun. Pero nangyari na. Sabi nila eventually makakapagsalita din. At magsasalita daw siya sa mga tao na komportable siya. Yan ang rason kung bakit hinire kita. Kasi pagtapos ng 1 taon, doon ko lang siya nakitang nagsalita ulit. Kaya rin nasabi ko na medyo nagsiselos ako na ikaw ang nakakausap niya. Kasi at one point, pakiramdam ko hindi siya komportable sa akin dahil nga kasalanan ko rin kung bakit nagkaganito siya. Mahabang dagdag pa nga ng lalaki. Hindi mo kasalanan ng nangyari, Sir Gray. Kasi sa nakikita ko, mabuti kang tao at mabuti kang ama. Hindi siya komportable sa iyo kasi sa nakikita ko mahal ka naman ng bata. Baka hindi pa lang niya alam kung paano mag-open up. Bigyan lang natin si Blue ng konting oras. Pasasaan pa at darating ang araw na ikaw nang mapapagod makinig sa kadaldalan niya. Nakangiting wika ni Honey, kaya mahinang natawa si Gray. Alam mo, napaka-positive at jolly mo talagang tao, ano? And that's why I like you. I like your attitude. Wika nito na siyang nagpangiti sa babae. Ganun naman talaga dapat, hindi ba? Kasi kung poproblemahin natin ang problema, mas lalo tayong mamomroblema. Kung papastress tayo sa stress, mas lalo tayo may stress. Nakakabawas kaya ng ganda yun kaya dapat always stay positive. Smile lang palagi. Magiliw na tugon niya. Alam mo may naisip ako. Malawak ang ngiting saad pa niya. Ano naman yon? Kuryosong tanong nga ni Gray. Hindi ba, hindi ka naman nagtatrabaho ng Sabado kasi nakasanayan mong weekends ay para sa inyong magama? Tapos wala ring pasok si Blue, bakit hindi natin siya ipasyal? Beach outing kaya, para bago ang view at saka nakaka-relax. Chance mo na yun para mas magkaroon kayo ng quality time together. Father and son bonding, ganun. Malay natin marelax si Blue at kausapin ka niya. Wika ni Honey saglit namang natahimik si Gray na parang nag-iisip tapos kumiti pa, maya-maya. Teka lang, sigurado ka bang si Blue ang gusto mong marelax? At gusto mo lang talagang mag-beach outing? Nakangiti na biro ni Gray kaya sabay silang natawa. Ito naman, given na yun, oo na, gusto kong mag-beach outing pero syempre, mas priority si Blue. Ani ni Honey kaya muling natawa ang lalaki. I think that's a great idea. Pero paano ka? I mean, hindi ba day off mo yun? Weekends lang naman ang meron ka para makasama ang mga kapatid mo pero hindi ka pa makakauwi. Saad ni Gray. Oo nga pala, no? Tugon ni Honey, nang mapagtanto na may punto naman si Gray. Isama na lang natin sila. Isama rin natin ang mga kasambahay dito at ang driver para makapag-relax din lahat. Nakaiting suwestyon ni Gray. Agad na napangiti naman ng malawak si Honey sa narinig dala ng labis na excitement. Ay, perfect! Bet ko yan, the more the merrier. Masayang sagot pa ni Honey. Thank you, hon. Mababa ang boses. Nasaad naman ang lalaki maya-maya pa. Kaya seryosong napalingon ang babae rito. Ha? Thank you, son. Tanong niya. Thank you kasi nakita ko na totoo ang concern mo sa anak ko. Actually, hindi mo naman trabaho to pero itong ginagawa mo. I'll be forever grateful sa turing mo sa kanya. Sagot ng lalaki habang nakatitig ng diretso sa mga mata niya. Sus!
Sino ba namang hindi mapapamahal sa cute na batang yun? Saad ni Honey. Kaya thankful pa rin ako lalo na alam kong marami pa rin iniisip ang kagaya mo. Pero nagagawa mo pa rin minsan tabi ang mga iniisip mo para sa anak ko. Kaya kung may kailangan ka kahit na ano, sabihan mo lang ako. Nakangiting sagot ni Gray. Sa totoo lang, bago pa magsimula sa pagtatrabaho sa kanya si Honey, ay pina-background check na niya ito. Nalaman niya na maagang naulila ito, kaya ito na ang umako sa responsibility na naiwan ng mga magulang niya. Alam niyang inalagaan at binuhay ni Honey ang dalawa nitong kapatid. Kung ano-anong trabaho ang mga sidelines na pinasok nito at pinag-aaral hanggang ngayon. Kaya gusto niya itong matulungan, makabawi man lamang sa kabutihang pinapakita sa kanila nito. Sobra na sa akin yung mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho dito, na may malaking sahod. Kahit pa hindi ako tumuntong ng kolehiyo, sobrang laking tulong na po noon. Lalo na magka-college ng dalawa kong kapatid. At bonus na lang na makilala ko ang cute na si Blue. Nakangiting sagot pa ni Honey. Si Blue lang ba? Napapangiti at makahulog ang tanong ni Gray. Kaya muling natawa si Honey. O sige na nga, pati na rin ikaw. Natatawang tugon nito. Nagpatuloy pa sila sa kwentuhan at pagkaraan ng ilang minuto. Saka nagpaalam si Honey na magpapahinga na. Mabilis pang lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang lahat. Dumating nga ang araw ng Sabado na excited ang lahat na mag-prepare para sa beach outing nila. Alam mo Honey, iba rin talaga ang karisma mo no? Nakaiting wika pa ni Glenda ang isa sa mga kasambahay habang busy sila sa pagbabalot ng mga dadalhing gamit. Ha? Ano ibig mo sabihin? Tanong niya. Girl, ito kaya ang unang beses na mag-outing ang lahat dito sa bahay. At nangyari lang yun mula nang dumating ka dito. Alam mo, nung una naiirita ako dun sa kadaldalan mo pero may mabuting dulot din pala. Nagbibirong sagot pa nga nito kaya nagtawanan sila. Ano ka ba naman? Gusto lang din ni Gray na mag-enjoy at saka mag-relax si Baby Blue. Sagot nga ni Honey. Alam naman namin yun girl, para iba pa rin talaga ang dulot mo dito sa bahay. Alam mo dati sobrang tahimik dito. Pero nung dumating ka, parang ang gaan at ang saya ng lahat. Kahit yung si Sir Gray madalas nang umingiti ngayon. Naks, baka naman mauwi sa totohanan niyang pretend na yan ha? Wika ni Susan ng isa pa sa mga kasambahay. Pretend, ano ka ba? Nabubulol ka ba? Naku naman mga girl, hindi na ako. Magtataka kung mangyari yun may tawagan na nga sila, diba? Han? Nalunokso na wika pa ni Wilma, kaya muli silang nagtawanan na apat. Kayong tatlo talaga, puro kayo mga kalokohan. Sige na nga, maiiwan ko na muna kayo dito. Tutulungan ko lang si Blue na ayusin ang mga gamit niya. Napapangiti na sagot naman ni Honey. Tapos ay mabilis na siyang umalis na hindi hinintay ang sagot ng mga to. Kahit pang totoo, hindi niya maitago ang ngiti dahil aminado siya na medyo kinilig siya sa panunukso ng mga to. Hello baby, ready na ba ang mga gamit mo? Malambing na tanong ni Honey sa bata nang makarating sa kwarto nito. Ngumiti naman sa kanya si Blue tapos ay tumango. Naku, very good naman ang baby namin pero check ni Mommy para sure na wala tayong naiwan, okay? Sad pa nito bago lumapit. Mommy, excited na po ako. Nakangiti at mababa ang boses na wika pa ni Blue. Alam mo kami rin ng daddy mo excited na. Sagot niya tapos ay marahang hinaplos ang pisngi ng bata. Baby, pwede bang mag-request si Mommy? Maghilo na sagot ng bata na hanggang ngayon, kahit pa ilang taon na ang lumipas ay siya pa rin ang kinakausap. Ano kasi, si daddy mong nakaisip at nag-prepare ng lahat ng ito para mag-enjoy ka. Kaya sana mag-thank you ka sa kanya mamaya ha. Nakangiti at may hinahon na saad niya. Pero kung hindi ka ready, okay lang naman. Kung kailan ka lang ready na magpasalamat sa daddy mo para lang mapasaya natin siya. Kasi hindi ba gusto mo rin namang mapasaya si daddy? Dagdag pa niya at nakangiti pa rin na tumango ang bata. Yes po, Mommy. Gusto ko po. Happy po kayo ni Daddy. Tugon nga nito. Ang sweet naman. Ani nga ni Honey bago niyakap ang bata. Pagkatapos noon, nang ready na sila,
ay sabay na silang bumaba. Pagkarating ng mga kapatid ni Honey sa mansyon, ay labis silang namangha sa ganda at laki nito. Siyempre ay pinakilala muna ni Honey ang mga ito sa lahat. Si Hailey ay 19 na taong gulang at si Homer ay 17 taong gulang naman. Nasa kolehiyo na si Hailey at magkokolehiyo na rin si Homer sa susunod na pasukan. At nang masiguradong handa na ang lahat, ay nagpasya na nga silang bumiyahe na paalis. Wow, ang ganda naman dito. Nakangiti at namamanghang saad ni Honey nang makarating sila sa isang resort sa Pangasinan. Puti at pino kasi ang buhangin, tapos ay asul at malinis ang tubig dagat. Ayusin na muna natin ang mga gamit natin sa villa. Wika naman ni Gray na sinang-ayunan ng lahat. 3 lang ang kwarto ng villa na nakuha. Magkakasama sa isang silid ang 3 kasambahay, maging ang driver. Ang mga kapatid naman ni Honey ay magkasama rin sa isang kwarto. At sa totoo lang, ay hindi alam ni Honey kung saan siya pupuwesto, kung tatabi ba siya sa mga kapatid niya o sa mag-ama. Sa huli ay napagpasyahan niya na sumunod sa mga kapatid niya. Wait, saan ka pupunta? Dito tayo ni na Blue. Pagpigil naman sa kanya ni Gray, kaya agad siyang natigilan at kasabay nun ay ang malakas at mabilis na tibok ng puso niya. Sabi ko nga, sagot na lamang niya at nagmamadali ng pumasok sa kwarto. Pagkatapos ayusin ang mga gamit nila, ay nagpasya silang lumabas na at magkita-kita sa terasa ng villa kung saan nakahanda na ang order na tanghalian ni Gray para sa kanilang lahat. Naging magaan at masaya ang kanilang pagsasalo-salo. Napuno kasi iyon ng masayang kwentuhan at biruan. Nang matapos ay nagpahinga lang sila saglit bago nagpasya ang iba na maligo na sa dagat. At ang iba naman ay mag-picture taking. Ikaw baby Blue, gusto mo bang maligo sa dagat? Sasamahan kita. Nakangiting sad ni Honey sa bata at lumapit naman sa kanya ito at bumulong sa tenga. Mommy, pwede po bang mag-play tayo ng sand at gumawa po ng sand castle? Tanong nito. Oo naman baby. Pero sali natin ang daddy mo para may kalaro din siya. Okay? Sagot ni Honey at nakangiti namang tumango ang bata. What is it? Tanong ni Gray. Gawa daw tayo ng sandcastle. Sagot ni Honey at nakangiti rin namang tumango si Gray. Sige, halina kayo. Pag-anyaya pa niya sa dalawa, tapos ay sabay-sabay na silang nagpunta sa tabing dagat para nga gumawa ng sandcastle. Masaya ang 3 nang naglaro nga sa buhanginan. Sa tuwing nagbibiro nga si Honey, ay humahalakhak ang batang si Blue. Kaya naman hindi maalis ang ngiti sa labi ni Gray kasi ay nakita niya na sobrang saya ng anak niya. Ganun lang ang ginawa nila maghapon, sinulit at in-enjoy nila ang kanilang bakasyon. Kaya naman kinagabihan ay pagod na pagod ang lahat at tila ba naubusan na ng energy. Ate, pwede ka ba naming makausap? Tanong ng kapatid ni Honey na si Homer nang lapitan siya nito sa terasa. Oo naman, tungkol saan? Nakangiting tugon niya. Yung totoo, boss mo ba si Sir Gray o boyfriend mo? Tanong nito. Naku, ano namang klaseng tanong yan? Boss ko po yung tao, anong boyfriend ang sinasabi mo? Saan ba nanggaling yan ha? Walang ganun. Saad na depensa pa niya at tumawa pa. Bakit hanang tawag sa'yo? Tsaka, narinig namin yung alaga mo, tinawag kang mommy. Wika naman ni Hailey. Hanang tawag sa akin ni Sir Gray kasi short no yung pangalan ko. Paliwanag nga niya. It's okay, you can tell them. Wika ni Gray sa pinto. Kaya sabay-sabay silang napalingon. Naku sir, hindi na po. It's okay Han, alam ko nalilito ang mga kapatid mo sa nangyayari at nag-aalala sila sa'yo. Ayos lang. Nakangiting sagot ni Gray. Kayo huminga na lamang ng malalim si Honey bago tumango at muling tinignan ng kapatid niya. Kung mapapansin nyo, ako lang kinakausap ni Blue. May selective mutism po kasi siya eh. Tinawag niya akong mommy at yun ang unang beses na nagsalita siya ulit sa akin kasi komportable siya sa akin. Inisip ni Sir Gray na baka ako ang makakatulong kay Blue.
Pasensya na po kung nagsinungaling ako. Ayoko lang naman pong mag-alala kayo sa akin. Ako po yung pretend mommy ni Blue. Hindi talaga yaya. Sad nito. Ate naman, syempre mag-aalala kami sa'yo pero hindi mo naman kailangan mag-deny o magsinungaling. Kasi, maintindihan din naman namin lalo na ang dami mong pangarap para sa amin. Wika ni Homer. Mula nung mawala ang mga magulang natin, ikaw na ang tumayong nanay at tatay namin. Ikaw ang umako sa mga responsibilidad. Wika ni Homer na siyang nagpangiti sa kanya. Sir Gray, pwede ko po ba kayo makausap? Mag-uusap lang, lalayo pa? Bulong ni Honey kaya natawa si Hailey. Hayaan mo na, ate. Hindi ka na nasanay sa isang yan. Alam mo namang concern lang sa ating dalawa yun eh. Iniisip kasi niya na kung hindi mo boyfriend ang boss mo, baka hinaharot ka lang, baka masaktan ka lang. Anong harot? Tigilan mo nga yan, napakabata mo pa. Natatawang sagot naman ni Honey. Sus, si ate kunwari pa. Basta ayoko kitang makitang umiiyak ha. Sad pa nito. Natutuwa kasi siya na kahit maaga silang naulila, ay baon pa rin nilang tatlo ang mga aral na turo sa kanila ng mga magulang nila. At ang una doon ay ang magmahalan at magtulungan silang magkakapatid. Maya-maya pa ay bumalik na rin sina Gray at Homer. Ate, magpapahinga na rin kami ni Hailey. Napagod kasi ako sa mga ginawa natin maghapon. Halika na Hailey. Nakangiting wika ng kapatid niya. Good night ate, good night bayaw. Dagdag pa nito. Mahinang natawa na lamang si Gray. Samantalang siya naman na panganga. Teka, anong pinag-usapan niyo? Tsaka ano yung sinasabi mong bayaw ha? Nalilitong tanong ni Honey kay Gray. Tinanong lang niya kung boyfriend mo daw ako. O kung nililigawan kita, tsaka ang sabi niya, kung alin man daw sa dalawa wag kitang sasaktan. Natatawang tugon pa ni Gray. Ha? Yung isang yun talaga? Wika ni Honey. Napatawa na lamang si Gray, don't worry. Sinabi ko naman na wala akong balak na gawin yun. Ang alin? Ang ligawan ako? Grabe naman yan. Hindi ba ako kaligaw-ligaw? Maganda naman ako ah. Natatawang biro ni Honey. Hindi. Ang saktan ka. Hindi ko gagawin yun. Natouch naman si Honey at parang naginit at namula ang buong mukha niya nang biglang, Mommy, I'm tired na po. Pwede na po ba tayong mag-sleep? bulong ng bata kaya napangiti na nga lamang siya at tumango. Oo naman baby, halika na. Sagot ni Honey. Agad na binuhat ni Gray ang anak tapos ay sabay-sabay na silang naglakad papasok sa kwarto nila. Daddy, mahina ang boses. Nasaad ng bata at maya-maya pa kaya sabay nang natigilan ng dalawa. Ito kasi ang unang beses na kinausap muli ng bata ang ama niya. Yes son? Mahina at may halong kaba na tanong pa ni Gray sa bata. I'm so happy po, Daddy. Thank you po and I love you po. Wika ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Honey sa tuwa dahil sa narinig. Agad namang may namuong luha sa mga mata ni Gray dahil doon. Sobrang saya rin niya kasi. Anything for you, son. At mahal na mahal ka rin ni Daddy. Nakangiti pero naluluha na sagot ni Gray. Tapos ay mahigpit pang niyakap. Ang anak, nabuhat pa rin niya. Love ko rin po kayo ni Mommy. Kahit hindi po siya ang real mommy ko, love ko pa rin po siya. Gusto ko po, happy po kayong dalawa palagi. Malambing ang boses na sagot ng bata. Agad namang binitawan ni Gray ang bata sa kama para maharap niya ito. Alam mo na hindi siya ang real mommy mo? Nalilito na tanong ni Gray. Kung ganun, bakit tinatawag mo siyang mommy? Napangiti ang bata. Because she's pretty po and she looks kind po tsaka mabait po siya sa akin at nararamdaman ko po ang love and concern niya sa akin. Sagot ng bata at literal na napanganga si Gray dahil sa sinabi ng anak niya. Anong ibig mong sabihin all this time ginawa mo yan para sa akin? Kasi gusto mo na maging happy ako? Thank you anak. Mahal na mahal ka ni Daddy. Bulong ni Gray. Nang pinakawalan ni Gray ang yakap ng bata, nakangiti na ito at pumuesto sa gitna ng kama. Good night po, Mommy and Daddy. Mahina ang boses na saad ni Blue. Bago ay pinikit ang inaantok na mata. Agad nakatulog ang bata pero si Gray, nanatiling nakatitig sa anak, nagulat naman si Honey.
Nang mabilis na lumapit sa kanyang lalaki at niyakap siya. Thank you, hon. Alam ko na, hindi mangyayari to kundi dahil sa iyo, kundi dahil sa tulong mo. Pinatahan pa nga niya ang lalaki. Hindi ba sabi ko naman sa iyo bigyan mo lang siya ng oras? Komportable siya sa iyo dahil deep inside, alam kong nakita niya ang effort mo na maibigay ang lahat. Pero hindi pa rin mangyayari yun, kundi sa lahat ng tulong mo, honey. Actually, may isa pa kaming pinag-usapan ng kapatid mo. Napakunot noo si Honey. Ano naman? Una, tinanong niya ako kung boyfriend mo daw ba ako kung nililigawan kita. Tapos tinanong niya ulit ako kung may balak daw ba akong ligawan ka. Anong sabi mo? May halong kaba na tanong ni Honey. Sabi ko hindi naman malabo na mahulog ako sa'yo. Kasi bukod sa maganda ka, napakabuti mo pang tao. Sa totoo lang mula nang iniwan ako ni Cindy, wala nang nakapagpatipok pa ng puso ko. Maliban sa'yo, napalakas mo ang tibok ng puso ko nang dumating ka. And for the first time in a long time, hindi ko alam pero muli ko ring hinangad na magkaroon ng isang tao na makakasama at makakatuwang sa buhay. At pakiramdam ko, ikaw yun. Mahaba at puno ng sinseridad na saad pa ni Gray. Hindi naman nakasagot si Honey kasi natulala siya. I'm not saying this to pressure you. Hindi pa naman ako manliligaw eh. Di bale, handa naman akong maghintay. Basta ang mahalaga, malapit ako sa'yo. Mahalagahan kita at maproprotektahan pati ang anak ko. Dagdag pa ni Gray. Pareho silang binalot ng katahimikan pagkatapos sabihin ni Gray iyon. Pero nanatili silang nakatitig sa mata ng isa't isa. Hindi nila alam kung gaano katagal hanggang sa nagulat na lang si Honey nang biglang yumuko ang lalaki at inangkin nito ang labi niya. Gusto niyang itulak palayo si Gray pero taksil ang katawan niya dahil nahanap niya ang sarili na sinusuklian ng halik sa kanya nito. Hala siya, sabi mo kung kilalanin muna natin ang isa't isa pero bakit may paghalik na agad? Wala sa sarili na bulong ni Honey nang magkalas ang labi niya. Mahina namang natawa ang lalaki bago napakamot sa batok. I'm sorry, hindi ko lang napigilan. Napapawas ang boses na tugon ng lalaki. I'm sorry, kasi gusto ulit kitang halikan. Dagdag pa nito, hindi pa nakakasagot si Honey nang muli nang inangkin ng lalaki ang labi niya. Sa huli, ay wala nang nagawa pa si Honey kung hindi ang hayaan ng sarili na malunod sa malalim, ngunit matamis na halik ni Gray sa kanya. Pagkatapos ng gabing yon, ay tila mas napalapit pa sa isa't isa, sina Gray at Honey. Bawat kilos kasi ng lalaki ay may halong harot at lambing na. Aminado naman si Honey na kinikilig siya sa malaking pagbabago na iyon kasi nga ay alam niya sa sarili na mula noong unang beses na nagkita sila ng lalaki, kahit pa tinawag at napagkamalan siya nitong kidnapper, ay crush na niya agad ito. Mommy, Daddy, kailan po ako magkakaroon ng baby brother at baby sister po? Tanong ng inosenteng bata sa kanila isang araw habang nasa park sila at nagpipiknik. Ha? Grabeng tanong naman yan, baby, nakakalurky. Gulat na sagot ni Honey. Gusto mo na ba ng kapatid, anak? Nakangiti pang tanong ni Gray sa bata. Opo, Daddy, I want baby sister and baby brother po. Para kuya na po ako at hindi na po baby. Nakangusong sagot ng bata. Ano kasi baby, hindi ganun kadali yun. Agad na paliwanag ni Honey. Hindi ba ang dali lang po kaya nun? Nakangisi at makahulugan ang sagot nito. Muli na lamang siyang natawa nang siniko siya ni Honey. Hindi po ba madali yun, Mommy? Sabi po kasi sa school, kapag love daw po ng Mommy at Daddy ang isa't isa, kapag may privacy daw po, pwede daw po makabuo ng baby brother or baby sister po. Para po masaya po tayong magkakasama lahat at one big happy family. Wika ng madaldal at inosenteng bata. Kaya malakas na namang napahalakhak si Gray na para bang nagsasabi na proud siya sa anak. Si Honey naman ay nanlalaki na lang ang mga mata kasi ay hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Masaya silang tatlo. Iyon ang totoo. Lalo pat nakita nila na unti-unti na ring nagiging komportable si Blue. Nakausapin sila at maging ang ibang tao
Although minsan ay tahimik pa rin ang bata, ay hindi nila ito pinipressure. Ang importante lang sa ngayon, para sa kanila, ay unti-unti na nga itong nag-o-open up ulit sa mundo na minsan na niyang isinara. Mommy, Daddy, pwede po ba akong mag-play dun sa swing? Tanong pa ni Blue maya-maya. Oo naman baby, halika sasamahan kita. Nakangiting sagot ni Honey. Hindi na po mommy, dito na lang po kayo ni Daddy. Promise pa, I'll be fine. Nakangiting tugon ng bata. Sigurado ka ba anak, maraming bata doon? Nag-aalala na tanong ni Gray. Opo Daddy, I will play with them po para po magkaroon po ako ng bagong friends. Grabe, sobrang laki na talaga ng pagbabago ni Blue. Nakangiting wika ni Gray. Nakangiti namang sagot ni Honey. Sana nga magtuloy-tuloy na. Nang biglang tumahimik sila. Han, may tanong ako. Napalingon sa kanya si Han. Ako? Anong tanong mo? Anong pangarap mo sa buhay? Napangiti si Honey. Simple lang, yung mapagtapos ang pag-aaral si Hilly at Homer at makita sila na magkaroon ng magandang trabaho at magandang buhay. Kontento na ako noon. Mahal na mahal mo talaga ang mga kapatid mo, no? Namamangha na sagot ni Gray. Hindi ba gano'n naman dapat kapag pamilya dapat nagmamahalan? Nakangiting tugon ni Honey. I admire that kind of love that you have with your siblings. Alam mo nung bata pa ako, pangarap ko ring magkaroon ng kapatid. Wika ni Gray. Mag-isang anak ka lang? Tanong ni Honey kaya tumangong lalaki. Nawala si mama dahil sa sakit sa bone cancer. Nung elementary ako after that, si papa mas nag-focus na lang sa akin at hindi na nag-asawa pa ulit. Nakita ko ang pagmamahal niya sa kay mama. At yun ang kinabiliban ko at gustong gayahin. Kaso pagka-graduate ko inatake sa puso si papa. Mahirap maulila. Ayokong mangyari yon sa anak ko. Na hindi kumpleto ang pamilya. Sagot nga ng lalaki. Muling napangiti si Honey sa narinig. Dahil kasi doon, pakiramdam niya ay ang sarap magmahal ng isang Gray Ignacio. Pero hindi niya inakala na ulila na rin pala ito. Ganaon pa man, masaya pa rin siya na mas nakikilala na nila ng lalaki ang isa't isa. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, anong pangarap mo ba sa sarili mo? Tanong ulit ni Gray, sa kanya maya-maya pa. Ako? Siguro gusto kong magkaroon ng sarili kong tindahan. Sagot ni Honey. Tindahan? Nakakunot ang noong tanong ni Gray at tumango naman ang babae. Yung parang restaurant at pasalubong center na style? Doon ko ibebenta yung mga kakanin at panghimagas ng gagawin ko. Gaya ng buko pie, cassava cake, kalamay, suman, tupig at iba pa. Nakaiting sagot niya. Pwede kitang tulungan sa gagawin mo. Wika naman ni Gray. Ano ka ba, wag na, pangarap ko yun. Kaya dapat ako mismo ang maghihirap para maabot ko yun. Pero paano kung gusto ko ring maging parte ng pangarap mo kasi nga, ikaw ang pangarap ko. Napapangiti na tanong pa ni Gray. Kaya mahinang natawa si Honey. Halang harot. Biro pa niya. Kaya sabay naman silang natawa. Gustong gusto mo naman. Aminin mo na kasi na mula noon crush mo na ako. Pangaharot pa ni Gray. Hindi kaya kasi tinawag at pinagkamalan mo akong kidnapper. Teka, baka ikaw naman may crush sa akin. Dagdag pa ni Honey. Napangiti naman ng lalaki. At napaamin. Actually yes. Kahit pa akala ko noon na baliw ka. I have to admit na na-attract talaga ako agad sa'yo. Lalo na nung mas nakilala pa kita. Dagdag pa nito. Hindi na nakasagot pa si Honey nang makita nila ang batang si Blue na tumatakbo na palapit sa kanila. Ganun pa man ay hindi rin maalis ang ngiti sa labi niya na kahit pa sinusubukan niya ang pigilan ay hindi niya magawa kasi ay kusa iyong sumisilay dala ng labis na kilig. Mommy, Daddy, I had fun po. Nag-enjoy po ako makipag-play sa mga bata. Marami na po akong new friends. Masayang pagkukwento pa ng bata bago muling umupo sa kumot na nakalatag sa damuhan. Pawis na pawis ka na baby. Halika nga, lapit ka kay mommy at pupunasan ko ng bimpo ang likod mo. Nakaiting sagot naman ni Honey na siyang agad sinunod ng bata. Mommy, wag niyo na po kong tawaging baby please. 5 na po ko hindi na po ko baby.
Gawa na lang po ulit kayo ng baby ni Daddy. Nakanguso na saad pa ni Blue. Huwag kang mag-alala anak, bibigyan ka namin ng maraming kapatid ng mommy mo. Ilan bang gusto mo? Malokong tanong naman ni Gray. Huy, ikaw talaga. Kaya natututo sa kaluhuhan ng bata eh. Talaga po, Daddy? I want 24 siblings po, Daddy, para po kapag kuya na po ako, hindi na po ko tatawaging baby ni Mommy. Malawak ang ngiting sigaw ng bata. Literal namang napanganga si Honey dahil sa narinig. Alam mo anak, kahit pa magkaroon ka ng kapatid, ikaw pa rin ang baby ko. Uwi ka naman ni Honey. Paano naman ako? Gusto ko ring maging baby mo. Maharot na banat na naman ni Gray, kaya nauwi na naman sila sa tawanan. Nanatili pa sila doon ng ilang oras, hinayaan nila na maglaro at magpagod ang batang si Blue. 5:00 na ata iyon ng hapon nang mapagpasyahan nila na umuwi na. At pagkapasok nila sa bahay, ay labis ang gulat ni Gray nang makita kung sino ang naghihintay sa sala. Si Cindy, ang ex-wife niya, ang totoong mommy ni Blue, na iniwan sila noon para sa iba. What are you doing here? May halong din na tanong ni Gray sa babae. Of course, I'm here for my son. Sagot nito. At tumingin sa bata. Blue anak, andito si mommy. Nakangiti at naluluha ang mata. Nasaad pa nito pero mukhang natakot ang bata kasi agad itong yumakap sa binti ni Honey para magtago. Hindi ka na dapat bumalik pa dito, Cindy. May halong galit na saad ni Gray. May karapatan pa rin ako sa anak natin. At hindi mo mayaalis sa akin ang kagustuhan na makasama siya ulit. Kasi namiss ko siya at gusto kong bumawi at maging ina ulit sa kanya. Gayet ng babae. Really? Pagkatapos ng ginawa mo? Singhal naman ni Gray at agad na alala ang ginawa ng babae. Nag-alala naman si Honey nang makitang tinakpan ni Blue ang tenga nito tapos nagsimula itong umiyak. Agad siyang natakot na baka bumalik ang trauma ng bata kaya naman mabilis nang niyakap ito. Dadalhin ko na lang sa kwarto ang bata. Wikan na lamang niya tapos nagbandali na nga itong binuhat at inilayo sa mga magulang nito. Mabilis ang tibok ng puso ni Honey. Hindi kasi siya makapaniwala sa mga nangyayari. At aminado siya na natatakot siya sa mga pwede pang mangyari. Lalo na ngayong bumalik na nga ang totoong mommy ni Blue. Natutulog na siya? Mababa ang boses na tanong ni Gray kay Honey nang pumasok ito sa silid ng anak niya. Oo nakatulog din. Mabuti na nga lang at napakalma ko. Mukhang natakot siya kanina. Sugot ni Honey at napabuntong hininga. Anong nangyari? Nagkausap pa kayo ng maayos? Tanong pa nito. Si Gray naman napabuntong hininga bago tumango. Alam mo sa totoo lang, ayoko na sana siyang tanggapin sa buhay namin ni Blue. Ang kaso may punto naman siya eh. Kahit na may mali siya at kahit pag-aano kasakit ang ginawa niya sa amin, siya pa rin ang ina. Mukhang sincere naman siya sa kagustuhan na bumawi sa bata. Kaya hayaan ko siya. Sugot ni Gray at napalunok naman ng laway si Honey. Kasi nakaramdam siya ng selos. Ngayong nandito na ang totoong mommy ni Blue, pakiramdam niya mawawalan na siya ng lugar sa buhay ng mag-ama. Dito na ba siya titira? Mababa ang boses. Natanong ni Honey at kumunot naman ang noo ni Gray dahil sa tanong niya yun. Mataman niyang pinagmasdan ng babae at agad siyang napangiti nang mapansin na tila nagsiselos ito. Of course not, pero pumayag ako na pwede niyang pasyalan si Blue dito. Don't ever think too much please. As much as I want to see you jealous, ayoko rin naman na ma-stress ka pa. Alam mo naman na ikaw ang the best mommy sa buong mundo. Puno ng lambing ang boses. Nadagdag pa ng lalaki. Napakagat naman. Nang iba pang labi, si Honey kasi agad siyang nakaramdam ng assurance at kilig. Hala siya. Gabi na para mambola, ikaw talaga magpahinga na nga tayo. Napapangiti na lamang na tugon ni Honey para itago ang kilig na nararamdaman. Sa kwarto ko? Kwarto ko. Na alam kong sooner or later magiging kwarto mo na rin. Nakangisi at makahulugan na sagot ni Gray. Nagre-request na ng kapatid si Blue. So, gusto mo ba? Maloko na dagdag pa nito kaya mahinang natawa si Honey
bago marahang itinulak palayo ang lalaki. Huwag ka nga magpa-cute dyan. Hindi ako marupok kaya hindi gagana sa akin yung pag-aakit mo. Sagot niya tapos nag-iwas ng tingin. Kahit pang totoo, ay nanlalambot na ang mga tuhod niya. Muli na lamang natawa si Gray dahil sa nangyari. Pagkatapos ng gabing yun, gaya ng sabi ni Gray sa mga sumunod na araw, madalas magpunta sa mansyon si Cindy para nga makasama daw at bumawi sa anak. Ganun pa man, sa tuwing kasama si Blue, ay hindi nagsasalita ang bata na parang ilag nga ito sa totoong mommy niya. Blue anak, kain na tayo ng lunch. May dalang fried chicken, pizza at pasta si mommy. Hindi ba favorite mo yun? Nakangiting sad ni Cindy. Blue, kain na daw kayo, halika na. Paganyaya naman ni Honey. Sa mga lumipas na araw na napapupunta si Cindy rito, hindi sila nag-uusap ng babae. Pero ramdam niya na ayaw sa kanya nito at ayos lang naman yun sa kanya. Basta wala lang gulo na mangyayari. After all, wala naman siyang ibang gusto kundi ang ikabubuti ng bata. Pwede bang kami muna ng anak ko ang magsabay at mamaya ka na? Or kung gusto mo, dito ka kumain at doon kami sa kusina. You know, gusto ko kasing makapag-bonding din kami ng anak ko. Or baka hindi mo maintindihan kasi wala ka pa naman talagang anak. Wika ni Cindy sa kanya, kaya mahina siyang napasinghap. Sige po ma'am. Ang tanging naisagot na lamang niya at ngumiti sa bata. Blue, sama ka na sa mommy mo para makakain ka ng lunch. Wika pa nito, pero hindi kumibo ang bata at mahigpit pang humawak sa laylayan ng suot na t-shirt ni Honey. Ano yun baby? Tanong pa ni Honey nang mapansin na tila may gustong sabihin ng bata, tapos ay yumuko siya para marinig yun. Mommy, please samahan niyo po ako. I'm scared of her po. Bulong ng bata. Ma'am, gusto po kasi ni Blue na samahan ko siya. Agad na wika ni Honey. Pinaikot naman ni Cindy ang mga mata na parang naiirita siya rito. Stop, alam mo bida-bida ka masyado eh. Inagaw mo na nga ang asawa ko tapos ngayon pati anak ko. Just stop, okay? Kaya ko na to. Masungit na gate pa ng babae bago tumingin sa bata. Blue anak, halika na. Sumabay ka na kay mommy. Gate pa niya, takmang hahawak sana sa kamay nito, pero mabilis itong itinago sa likod ni Honey. What's happening here? Biglang tanong ni Gray na dumating at pumasok sa pinto. Wala naman. Inaaya ko lang si Blue na sumabay kumain ng lunch sa akin. May dala kasi akong mga paborito niya. Agad na sagot ni Cindy at ngumiti pa na parang ang bait nito. Napangiwi na lamang si Honey at sa kaplastikan ng babae. Kung wala lang si Blue sa harap nila, sa isip niya ay baka binara na niya ito. Ganun ang mga naging eksena sa mga sumunod pang araw. May mga pagkakataon na susungitan ni Cindy si Honey pero kapag hindi nila kaharap ang batang si Blue, sumasagot si Honey dahil nga hindi niya ugali ang mang-api. Naiintindihan naman niya ang gustong bumawi ni Cindy sa anak nito pero gusto niyang masigurado na safe ang bata at hindi ito mapapressure sa mga nangyayari. Ano ba? Nagmumukha naman akong tanga sa'yo eh. Marunong ka namang magsalita pero bakit hindi ka sumasagot? Ano bang meron sa Honey na yan? At siya ang gusto mo. Alam mo kapag hindi ka umayos, palalayasin ko ang Honey na yun dito. Gusto mo ba yun? Sigaw nito at mabilis sa umiling ang bata. Good! Madali ka naman palang kausap eh. Malawak ang ngiti na dagdag ni Cindy pero hindi pa rin kumibo ang bata. Nang biglang, Blue? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Honey nang pumasok sa silid at nagmamadali pang lumapit sa bata at binitawan ng 2 baso ng gatas sa bedside table. Tahan na Blue, tahan na, nandito na si Mommy. Nag-aalalang bulong nito pero patuloy sa pag-iyak ang bata. Kaya naiinis si Honey at tinignan niya ng masama ang babae. Itinago niya ang bata sa likod niya at tumayo siya para harapin ang babae. Ano bang problema mo ha? Alam mo bang hindi dapat na-i-stress si Blue? Hindi ka na naawa sa bata. Wika ni Honey kay Cindy. Oh please, tigilan niyo nga ako sa kaartehan niyo. Singhalaman ni Cindy. Alam mo ikaw, ang tagal ko nang nagtitimpi sa'yo.
Napaka-plastic mo rin talaga. Sagot ni Honey pagkatapos niyang sabihin yon, biglang pumasok sa kwarto si Gray. What is happening here? Ano bang nangyayari at bakit nagsisigawan kayo sa harap ng bata? Hindi ba kayo nag-isip? Mahina pero may halong diin. Nawika ni Gray. Gray, I actually came here and nakita ko na pinapagalitan at sinisigawan ni Honey si Blue. Kaya umiyak ang bata. I'm sorry, I didn't mean to scare our son. Pero masisisi mo ba ako? Nag-alala lang naman ako sa kanya eh. Kaya napagsabihan ko si Honey. Pag-iinarte ni Cindy, kaya literal na napanganga si Honey. What? Hindi magagawa ni Honey yan sa bata. Alam mo kung bakit? Kasi mahal niya si Blue. At mas naging ina siya kay Blue kaysa sayo. Saksi ako doon. Giit ni Gray. Bakit hindi si Blue ang tanungin natin? Sagot ni Cindy kaya sabay-sabay silang napalingon sa bata, tumiyak pa rin. Anak, that's not true, right? Mababa ang boses na tanong ni Gray. Nanatili ang titig ng bata kay Cindy na parang natatakot. Anak, come on, tell me. Hindi mo kailangan matakot kasi nandito si Daddy. Sinong nang away sa'yo? Tanong ulit niya. Mahina siyang napasinghap nang biglang itinuro ni Blue si Honey, tapos ay mabilis na yumakap at yumuko sa leg niya at umiyak naman. Blue baby, hindi ba alam mo naman na badang maglay? Puno ng takot na tanong ni Honey sa bata. Napalingon pa siya kay Cindy nang umisilang sa kanya. Baby Blue, sabihin mo ang totoo sa daddy mo. Please? Wika pa ni Honey. Enough. Mahina pero may diin. Nasaad ni Gray. Nang napalingon siya sa lalaki ay tila ba binasag ang puso niya nang makita ang sakit sa mga mata nito. Kay Blue na mismo nang galing and that's more than enough. Ayusin mo lang mga gamit mo. Ipapahatid ang kata sa driver pa uwi sa inyo. Nangihina ang boses na dagdag pa ni Gray. Napakagat naman sa ibabang labi si Honey dahil sa narinig. Pakiramdam niya ay sinasaksak ng matalim na punyalang puso niya. Hindi niya namalayan na naguuhanan na rin sa pagtulo ang luha mula sa mga mata niya. Ganun pa man ay pilit siyang ngumiti bago tumango. Tapos ay naglakad na palabas ng kwarto. Nang gabing iyon ay inihatid nga siya ng driver pa uwi. Mukhang nagtaka nga ang mga kapatid niya pero hindi nagtanong ang mga ito nang bigla siyang humagulgol ng iyak. Bagkus ay niyakap lang siya ng mga ito ng mahigpit. Para iparamdam sa kanya na kahit anuman ang problema ay hindi siya nag-iisa. Na may pamilya pa rin itong kasama. Sa mga sumunod na araw ay pilit na inayos ni Honey ang sarili. Nasasaktan pa rin siya at aminado siya na sobrang bigat ng dibdib niya. Pero mas pinili niya na magpatuloy sa buhay at ngumiti sa harap ng iba. Lalo na sa harap ng mga kapatid niya na ayaw niyang mag-alala sa kanya. Ganun pa man ay nasabi naman na niya sa mga ito ang totoong nangyari. Homer, Hailey, kumain na muna kayo. Nang hapunan dito at mamaya nyo na tapusin ang mga ginagawa niyo dyan. Wika niya sa mga kapatid, isang gabi, nang maihapag na nga niya sa mesa ang dinner nila. Ang mga kapatid kasi niya ay busy sa kanya-kanyang projects ng mga to. Pagkatapos kumain nilabas niya ang mga uniform. Planchahin ko may mga baon pa ba kayo? O may mga kailangan pa ba kayong bayaran? Baka naman nahihiya lang kayong magsabi kay ate. Dapat sinasabihan niyo ako. Dagdag ni Honey. Ngumiti ang kapatid nito. Ate, relax ka lang, kaya-kaya naman namin ni Homer na gawin yun eh. Tsaka, hindi ba sinabi naman namin na pagka-uwi mo na, kami na ang bahala sa'yo at magpahinga ka na muna. Wika ni Hailey. Pagod siya sa maghapon na paglalako ng mga kakanin. Pero pagka-uwi, imbes magpahinga gaya ng gusto ng mga kapatid niya, ay mas pinipili niya na alagaan at pagsilbihan pa rin ang mga ito para lang ma-divert sa ibang bagay ang atensyon niya. Kapag kasi tahimik, naaalala niya ang mag-ama. Nasasaktan man siya, aminado siya na namimiss na niya ang mga ito. Ano ba naman kayo? Hindi naman mabigat ang trabaho naman yun eh. Hayaan niyo na si ate, natulungan kayo. Nakangiting tugon niya. Hindi na nakasagot pa ang mga kapatid niya nang marinig nila ang isang sasakyan
na pumarada sa harap ng bahay nila. Ate, si Sir Gray. Aligaga na sa adaman ni Hailey na sumilip sa may bintana. Huwag kang lalabas sa atin, sasabihin ko na wala ka. Hindi na ako papayag na magkausap pa kayo pagkatapos ng ginawa niya. Akong haharap sa pangit na yon. Palalayasin ko siya. Nakasimangot na wika naman ni Homer, hindi na nakasagot si Honey kasi mabilis. Nakalabas ang kapatid niya. Nak, si ate, ang haba ng hair. Mukhang sinusundot, sinusuyo pa ng jowa. Malawak ang ngiting sad pa ni Hailey. Imposible yan, Hailey. At saka, kung nandito man siya para makiusap sa akin na bumalik sa pag-aalaga kay Blue, hindi na rin ako papayag. Hindi na ako marupok, no? Kung dati nadadaan niya ako sa pangaakit pangiti-ngiti ngayon, hindi na. Over my dead body. Sexy and gorgeous body. Hindi biro ang nangyari, no? Pinalasagot pa niya, pero kumunot ang noo niya nang makita ang kapatid niyang si Homer na bumalik agad. Malawak ang ngiti, kasama si Gray na buhat ang anak nitong si Blue. Ate, nandito si Bayaw, bumibisita daw. Nakangiting wika pa nito. Ha? Anong Bayaw? Akala ko ba palalayasin mo? Hindi makapaniwalang tugon ni Honey. May dala pong pagkain ate, mukhang masarap. Sige na ate, mag-usap na kayo tapos kain na tayo. Sagot ni Homer kaya literal siyang napanganga. Ganun pa man, agad na naglakad si Honey papunta sa maliit na terasa at sumunod naman sa kanyang magama. Anong ginagawa niyo dito? Seryosong tanong ni Honey. Nang harapin siya, sumagot at hindi rin niya tinignan ito. Mommy, sorry po. Sorry na po, please. Sorry po kung naging bad boy po ako at nag-lie. Scared lang po naman ako. Kay Mommy, I'm sorry po, please. Huwag na po kayong magalit sa akin. Bati na po tayo. Promise po magiging good boy na po ako at hindi na po ulit ako maglalay. Pagsusumamo ng bata, dahil sa narinig, ay tila lumambot agad ang puso niya. Hindi naman kasi talaga niya ugali na magtanim ng sama ng loob kahit na kanino. Lalo na siguro sa batang si Blue na sobra nang napamahal sa kanya. Kaya naman napabuntong hininga siya bago tinignan ng bata. Tapos ay lumuhod siya sa harap nito. Halika nga, alam na alam mo talaga kung paano ako palalambutin no? Alam na alam mo na hindi ko kayang magalit at magtampo sa'yo. Saad ni Honey bago marahang hinila palapit ang bata at niyakap niya ito. Basta promise mo, wag mo nang ulitin yun na kasi bad yun. Kasi yung mga big lies, lahat ng yun nagsisimula sa small lies. At ayokong lumaki ka na marunong magsinungaling kasi hindi tama yun. Kaya promise mo, hindi na mauulit ha? Dagdag pa niya at tumango naman ang bata. Promise po, Mommy, hindi ko na po ulitin. Bati na po tayo. Sagot ng bata at ngumiti na rin siya at tumango. Bati na tayo. Sagot niya. Yay! Thank you po, Mommy. Mommy, I'm going to give you and Daddy privacy na po. Doon muna po ako kina Tito Homer at Tita Hailey. Sabi po kasi ni Daddy, kapag daw po nag-away ang Mommy at Daddy tapos nabigyan po sila ng privacy, magkakaroon daw po ng bagong baby. Pilyong saad pa. Nang madaldal na bata kaya sabay na naubo, sina Honey at Gray. Si Blue naman ay malawak ang ngiti na tumakbo papasok sa loob at nilapitan ang kapatid ni Honey. Nung gabing hinatid ka pa uwi ng driver, ayaw nang umalis sa tabi ko ni Blue. Parang takot na takot, wala nga siyang tigil sa kaiyak lalo na nung umalis ka. Pero nagulat ako kasi isang gabi. Niyakap niya ako habang nasa kama kami. Nagsorry siya sa akin tapos sumiiyak niyang sinabi sa akin na nagsinungaling daw siya, na hindi mo siya sinigawan at pinagalitan. Tinatakot daw kasi siya ni Cindy na kapag hindi siya sumunod sa mga gusto niya palalayasin ka daw sa bahay. Dagdag pa nito. Kakalbuhin ko na talagang babaeng yun eh. Mahina pero may halong gigil na saad ni Honey dahil sa narinig. Si Gray naman mahinang natawa. Kaya daw ikaw ang itinuro niya nung tinanong ko siya kasi alam daw niya na hindi ka magagalit at hindi mo siya matitiis na maintindihan mo siya kasi nga ikaw ang number 1 na kakampi niya. Siguro hindi niya in-expect na ganun ang mangyayari at kahit bata pa siya, nakita ko na sobra siyang nakonsensya at nakita ko na miss ka na niya. Miss na miss ka na namin. Han,
I'm sorry ulit sa nangyari. Mahabang paliwanag ni Gray. Napangiti naman ang babae. Okay lang. Masyado pang bata si Blue para maintindihan ang mga nangyari. Kaya naiintindihan ko kung bakit ganun ang nagawa niya. Lahat naman tayo nagkakamali eh. At naiintindihan ko rin ang ginawa mo kasi nga anak mo siya. Seryosong sagot pa nito pero kapag nakita ko talagang babaeng yun, sorry na lang. Makakalbo ko talaga siya. Muling natawa ang lalaki. You don't have to, nakakulong na siya. Sagot nito. Napakunot noo si Honey. Ha? Paano nangyari yun? Gulat at nalilito ang tanong niya. Well, nung umamin sa akin si Blue, saka ko naalala na may CCTV nga pala akong ininstall sa kwarto ng bata. Recorded ang mga threats niya kay Blue. Bukod doon, bago niya kami iniwan noon, she actually stole millions from me and from my company. Nalaman ko na naubos na ang pera na yun kaya lang siya bumalik. Dahil hindi gusto niyang makabawi kay Blue. Sabi ng lawyer ko sapat naman daw ang mga ebidensya para ipakulong siya. Paliwanag pa ng lalaki na pabuntong hininga. It was hard for me lalo na nanay pa rin siya ni Blue. Pero alam ko na yun ang makabubuti sa lahat kesa mas malaking damage pang madulot niya sa bata in the long run. Kapag nagkaisip si Blue, alam kong maintindihan din niya lahat. Dagdag pa nito, kaya napatango na lamang si Honey. Buti nga sa kanya. Bulong pa nito. So, kailan ka babalik at uwi sa bahay? Nakangiti at kinakabahan na tanong ni Gray sa kanya. Ha? Anong kailan ako babalik? Hindi na ako babalik sa inyo no? Sagot naman ni Honey. Napanganga si Gray. Wait, what? Akala ko okay na. Bati na kayo ni Blue, hindi ba? Tanong ng lalaki. Oo nga, hindi ko kasi siya matiis pero hindi ibig sabihin nun babalik pa ako sa inyo. Oo, naiintindihan ko kung bakit nagawa yun ni Blue pero ang hindi ko kasi maintindihan kung bakit ikaw hindi ka nagdiwala sa akin na hindi ko magagawa sa bata yon. Na hindi mo man lang ako hininga ng explanation basta mo na lang akong pinahatid pa uwi. Dagdag pa niya. Look, I'm sorry. Kinakabahan na wika ni Gray. I was tired because of work. Tapos hindi ko alam ang gagawin at iisipin ko nang makita si Blue na umiiyak. Hindi ako nakapag-isip ng maayos at sobra ako naapektuhan nang ikaw ang itinuro niya. Hindi ko naman kasi alam na magsisinungaling ang bata. Paliwanag niya. So sinisisi mo si Blue? Tanong ni Honey at mabilis sa mangumiling ang lalaki. Hindi Han, hindi sa ganun. Sagot nito at nababuntong hininga. I'm sorry. Ako ang mali. And you are right, dapat ay kinausap muna kita ng maayos at inalam ang totoong nangyari. Hindi yung nagpadala ako kagad sa nararamdaman ko at gumawa ng desisyon na nakabase lang sa emosyon. I'm really sorry. Sobra akong nahihiya sa'yo at nagsisisi sa ginawa ko. Puno ng pagsusumamo, nadagdag pa nga nito. Han, sorry talaga. Alam ko na sobra akong nasaktan at naapektuhan sa nagawa ko. At maniwala ka, sobra rin ako nagsisisi. And I want to make it up to you. Hayaan mo lang akong bumawi and this time, pangako, mas magiging mabuti at understanding ako. Hindi na ako magpapadala sa emosyon. Hindi ako perpektong lalaki pero gagawin ko ang makakaya ko para hindi ka masaktan ulit. Pagsusumamo pa nito, mahinang napabuntong hininga si Honey. Kasi sa totoo lang, naiintindihan din naman niya ang lalaki. Oo, mali nga ang nagawa nito pero isa lang itong magulang na handang protektahan ang anak. Apology accepted. Pero sorry kasi, parang hindi na rin tama na magtrabaho pa ako sa'yo. Ani at napabuntong hininga. Ang iniisip lang naman niya, masyado nang malaki ang pinagbago ng relasyon nila kung babalik siya doon para lang siyang binibigyan ng libreng pera ng lalaki dahil may gusto ito sa kanya. Pero wala naman talaga siyang ginagawang totoong trabaho bukod sa pag-aalaga sa bata. Sa kokoy na rin naman si Blue, hindi ba? Nagsasalita na siya ulit at hindi na natatakot na makipag-usap sa iba. Dagdag pa niya. Pero paano si Blue? Mamimiss ka niya. Paano ako? Mamimiss din kita. Nagsusumamo na sadang lalaki. Sunod-sunod, napaglunok ng laway ang ginawa ni Honey. Tapos ay mabilis na nag-iwas ng tingin
Huminga ka ng malalim, honey. Sabi mo kanina hindi ka na marupok. Huwag lang magpapadala sa tukso. Buliyaw pa niya sa sarili. Pwede ko namang pasyalan si Blue doon. O pwede rin siyang pumasyal dito. Marami namang paraan para magkita kami ng bata. At sa tingin ko, mas mabuti na rin ito para hindi siya masanay na nakadepende sa akin, lalo na tumatanda at nakakaisip siya. Paliwanag ni Honey. Mahina namang napabuntong hiningang lalaki bago marahang tumango. Kung yan ang desisyon mo, well, I guess wala naman akong magagawa para pilitin ka, hindi ba? Just remember na bukas ang bahay para sa'yo. Kung gusto mong bumalik kahit anong oras, welcome ka sa bahay at sa buhay namin ni Blue. Puno ng lambing ang boses na sagot ni Gray. Kahit na papaano ay naging maayos at magaan naman ang lahat ng gabing iyon. Aminado si Honey na may konting kirot pa rin siyang nararamdaman sa dibdib dahil nga hindi nagtiwala sa kanya si Gray, pero gaya ng sinabi niya ay naiintindihan niya ito. Sa mga sumunod na araw, halos araw-arawin na ng mag-ama ang pagpasyal sa kanya. Mukhang kinuntsaba nga ni Gray ang anak nito para lang maharot siya. Oo, formal nang nanligaw sa kanya ang lalaki at pinipilit man niyang itago ang kilig, lalo na kapag hinaharot na siya nito at inaasar siya ng mga kapatid niya. Ay aminado naman siya sa sarili na pagdating kay Gray ay literal na marupok talaga siya. Well, magaling naman kasi talagang mambola ang lalaki. Nauna na nga nitong napasagot ang mga kapatid ni Honey na botong-boto na sa kanya. Ang panliligaw sa kanya ni Gray ay umabot lang ng 2 linggo. Gusto pa sana niyang patagalin para magpabebe pa. Ang kaso wala, nalunod na siya sa karupukan. Kaya naman sinagot na rin niya ito. Naging maayos at masaya naman ang relasyon nila. At pagkatapos ng 6 na buwan, ay inaya na siyang magpakasal ng lalaki na tinanggap niya nang walang pag-aalinlangan. At pagkatapos lang ng halos 2 buwang preparasyon, ay nag-isang dibdib na nga sila sa wakas. Beach wedding yon na siyang pangarap ni Honey noon pa. Pangarap na tinupad ni Gray. Bukod doon, ay tinupad din ng lalaki ang isa pang pangarap ni Honey na magkaroon nga ng sariling store. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa nila, pero pareho naman nilang kinakaya at masaya sila na pareho silang maraming natututunan sa bawat araw na magkasama sila. Mas naging masaya pa ang mansyon nang mas lumaki ang pamilya nila dahil napilit nila ang mga kapatid ni Honey na tumira kasama sila. Iisang pamilya na tayo. Mahal ko ang mga taong mahal mo at nangako kung poprotektahan at talagaan kita. Kaya yun din ang gagawin ko sa mga kapatid mo. Iyon ang malambing na saad ni Gray kay Honey nang kinumbinsi niya ito. Kaya naman mas lalo siyang minahal ng babae. Pagkalipas naman ng mahigit 1 taon, biniyayaan sila ng isa pang anak. Isang baby girl na pinangalanan naman nilang Violet. At sa pagdating ni Baby Violet sa buhay nila, ay mas lalo pang tumibay at naging masaya ang pagmamahalan ng pamilyang binuo nila. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin nakukumpleto ang mga kulay. Kasi nga hindi ba sabi mo noon, the more the merrier? Nakangisi at malokong wika pa sa kanya ni Gray. Isang gabi habang pinapatulog nila ang bata kaya naman sabay silang humalakhak. Ikaw talaga. Kaya yung panganay natin natututo na rin sa kalokohan. Kasi nga, paano nag-join force pa kayo ni Homer na turuan siya ng kung ano-ano? Sagot na lamang niya sa asawa, kaya muling natawa si Gray. Mommy, Daddy, thank you po kasi may baby sister na po ko. Gawa pa po kayo ng marami Good night, baby princess. Good night, Mommy, Daddy. Doon na po ako kila Tito Homer at Tita Hailey para may privacy na po kayo. Humahalakhak na saad ng batang si Blue. Napahalakhak din si Gray. Naglakad na nga palabas ang bata sa kwarto nila. Wala na ang bata. Agad na lumapit si Gray sa asawa nito at niyakap niya ito ng mahigpit. Han, salamat sa lahat ng sakripisyo at pagtsatsaga. Naalagaan kami ng pamilya natin. Alam kong hindi biro ang ginagawa mo pero hindi ka sumusuko.
Kaya maraming salamat at tandaan mo na mahal kita. Malambing na bulong pa ng lalaki. Sus! Nambola pa ang asawa ko, tigilan mo na yan Nung huling binola mo ko, nagkaroon ng bola ang tiyan ko Biro pa nito kaya sabay silang humalakhak. Pero seryoso. Salamat din sa pagiging mabuting ama at asawa sa akin. At kuya na rin sa mga kapatid ko. Ang dami kong pinangarap noon at lahat yon tinupad mo. Mahal na mahal din kita. Alam ni na Gray at Honey na hindi pa dito nagtatapos ang kwento nila. Bagkus ay ito pa lang ang totoong simula. Marami pa silang mga hirap at saya na pagdadaan ang magkakasama, pero handa na sila basta hawak nila ang kamay ng isa't isa. Siguro para sa iba ay simple lang ang naging kwento nila, pero para kina Gray at Honey ay kapupulutan pa rin ito ng maraming aral. Mga aral na alam nilang madadala at magagamit nila sa kahit na anong pagsubok na haharapin pa nilang magkasama. At sana gaya nila, kahit na papaano ay may natutunan din kayo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Gray at Honey. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat sa pakikinig. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. I-comment lamang po kung gusto nyong magpa-shoutout. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam San Machas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Kilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Elia Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding, Liege, Alexa, Gomez, Jomira Bueno, Amy, Fenovares, Irma Emma, Lali, Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada,
Lily Roda Barcial, Ellie Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.